Espanya Boulevard dito sa Maynila dahil sa University of Santo Tomas. At kapag naman umuulan, laman pa rin ito ng mga balita dahil sa baha. At kahit naman hindi umuulan, ay binabaha pa rin dito. Bumabaha ng tao at ang dinarayo nila, ang mga panghimagas. Dinudumog ang tindahang ito sa Espanya dahil sa kanilang leche flan. Libo-libong leche flan daw ang naibebenta nila kada araw. Ngayong taon naman ay naglabas sila ng bagong produkto. Ang kanilang Kalye-style donuts na walang araw raw na hindi pinilahan. Pero may isa pa silang produkto na nakikilala na at pumapalo na rin ang benta ngayon. Ang cassava cake. Ilang pirasong cassava cake ang nagagawa niyo everyday? Sa isang araw po, nakagawa po kami ng 500 to 1,000. Iba pa yung umu-order sa amin ng 5,000. Ano ba talaga ang sekreto ng ano nyo, ng cassava cake nyo? Secret. Kaya nga secret eh. Pero hindi tayo papayag na sekreto yan. Kailangan malaman natin kung anong sekreto niyan. Dami nakapila dito ngayon eh, di ba? Yes, po. Everyday ganyan. Everyday po. Ay, kayo ba yung nagiging cost na yata ng traffic dito? Minsan po, parang napunta na rin kami ng hindi. Pag may nakita kayo maraming kulumpo ng tao, ito na ang Aniela. So, halika na tingnan na natin kung ano ang sikreto. 2016 nang sinimula ng pamilya ni Liza ang pagtitinda ng panghimaga sa bangketa. Umutang siya ng 30,000 bilang puhunan. Wag na wag niyong ikakaya yung utang. Pinagmamalaki ko talaga. Nangungutang talaga ako. Oo. Kahit yung pinapatayo ko ng anong mayroon sa amin ngayon, utang ko talaga yan. Kasi pag ako nang may utang, parang ang sipag-sipag ko maghanap buhay, hindi ako tinatamad. Pumatok daw ang kanilang leche flan hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pag-asenso ng negosyo. Mula bangketa, ngayon ay may sarili na silang pwesto sa Espanya. Ang kanilang cassava cake hindi raw gaanong tinangkilik ng masa noon. Pero mula raw ng ma-feature ng mga vlogger, libo-libong cassava cake na ang naibebenta nila kada araw. Nung dumating yung mga vloggers, talagang triple po ang aming benta. Kaya utang na loob din namin sa mga vloggers. Gaano man karami ang orders ng cassava cake, mano-mano pa rin daw ang kanilang pagluluto. So, eto na, malalaman na natin ngayon ang sikreto ng masarap na cassava cake ng Aniela. Main ingredient dito ang giniling na kasaba o kamoting kahoy. Ang tawag namin dito sa Cavite ay balinghoy. Balinghoy. Balinghoy, kasaba. Yan. Ito na yung yan na po. Giniling na kasaba. Ano susunod na ilalagay? Yung ano po, yung Ano yan? nyog. May nyog. Opo, ito. Ano to? Inalisan ng Hinili gata? na. Wala po, wala. Wala na itong gata? Wala. May gata talaga yan siya. May gata pa. Oh, di ba? Oh. Tingnan natin yung may gata. So, hahalo dyan? Oo, halo yan. Ganyan. Wow, hahaloin ganon. Opo. Tatanggalin nyo yung mga buo-buo. Tsaka mayroon pa, purong gata. Ang gastos naman ng kasaba nyo. Ayan po. Alam ko lang nilalagay lang dyan ni asukal at saka nyug eh. Kung may gata pa, Kailangan para ano, masarap. mas masarap. Ito purong gata Oo, yan. ayan, purong gata Nako, yun ang po tawag yan. dyan ay kakang gata. Yan. Kakang gata, di ba? Opo. Siyempre, may itlog. Nako, malang itlog ngayon. 8 pesos ang isang medium. Siyempre, mayroong asukal. Yan. Hindi ba kayo apektado ng increase? Sa presyo. Ano naman, apektado naman, pero... Grabe. Ano Lagyan natin. Yan. Tapos, Siyempre, mayroon pang ibap. ano yan? Ibap. Para ayoko nang gumawa ng kasaba cake. Kung ang dami-dami nilalagay. Ebab naman. Ayan. Oh. Condensed milk pa. Akala ko maliit na pambahay lang na wis. Malaki pala ito. Haluin ganyan. Pag nahalo Pag na to. nahalo na, ganito na po siya. Ayan na yan. Oo, yan. Iwanan na kita. Magkano yung ganyan? 60 pesos. Isang puno. Oh, tama na, sobra na. Tama. Oh, malulugi tayo. Oh, malulugi. Ganun ba? Ayan, oo. Ay, ganun ba? Akala ko kasi, puno. kasi ma'am, pagkatapos niyan, Ah. half cook to pagluluto.
Sunod na isasalang ang mixture sa oven at ibibake sa loob ng 20 minutos. So, ito na yung secret ingredient ng masarap na cassava cake. Ito ang mix ng mixture po. ng leche Opo. flan. Kailangan lang matakpan ng leche flan mixture ang ibabaw ng cassava cake. Ang dami talagang nilalagay. Lalagyan naman natin ng cheese. Yes po. Gaano karami ba? Sabihin mo, baka malugi na naman tayo. Yan, ganyan. Okay na yan. Okay na. Ibabalik ang cassava cake sa oven hanggang malutong mabuti. Pinong-pino. Ang sarap nga. Panalo. Parang hindi siya cassava cake. Parang ano, ma'am? Parang cake. Yung texture. Kasi usually ang cassava cake, makunat. Makunat siya na parang pag nginuya mo, lumalaban sa ngipin mo. Ito pino, malambot. Hindi siya masyadong matamis, pero masarap. Masarap talaga pala. Kaya naman pala pinipilahan to. Thank you, ma'am. Paano pag maraming order? Anong ginagawa niyo? Para hindi napapanis. Pagkaluto, ma'am, kailangan papalamigin muna siya ng 20 minutes bago siya ilalagay sa lagayan. Ang panghimagas na cassava cake matamis din ang kita. Umaabot lang naman ng 5 hanggang 7,000 piso kada araw ang kinikita ni Liza. Sobrang pasalamat ko talaga kay Lord. Binigyan kami ng ganitong anak buhay kasi halos lahat pumapatok siya eh. Kaya blessed na blessed kami talaga. Umasenso raw ang kanilang buhay dahil sa mga matatamis na pagkaing ito. Nung walang-wala nga kami, parang matamis na yung pagsasama namin. Tulong-tulong kami talaga. Parang doon ko nakita eh. Yung sa pagtitinda namin ng matatatamis. Kasi parang matatamis yung pagsasama namin eh. Ngayon, syempre mayroon naman din kaming sariling bahay na. Mayroon naman din kaming sariling sasakyan. Syempre, itong business namin, kung ayos sila ito ng mga anak ko, hindi na sila magugutom. Sobra-sobra. Hindi lang daw pamilya ni Liza ang naiahon niya sa kahirapan. Marami akong trabador. Siyempre, hirap ang buhay sa probinsya. Dinadala nila yung mga anak nila. Ikasa naman nakatambay dito, di ba? Ang ginawa namin, pinapasok namin mag-aral. Sagot ko po lahat yon. Pagkain, baon, uniform, binibili ko yun. Basta mag-aral lang sila. Tulad ng pagluluto ng cassava cake, wala ring instant sa pagninegosyo. Kailangan munang paghirapan bago matikman ang sarap at tamis ng pag-asenso.